Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Radyo Pilipinas. Barangay naton na oras sa 12 minutos na nakalabay alas 9 aga. Good morning, maupay nga morning. Thursday na kita yan na February 12. Atipen pumida lagi ha paniyo kahampang kopod natin di dia Master Control Engineer Alquin lagi ha ba? Kasoy ada ini. Hinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda until 10 a.m. Ito na public service program. Kung may daka mo mga panawagan. Sige, oo. Adi nag-message ato na Barangay Tabok Local Government Unit. Parahan waray makabati kanina unina utruhon ta Putruho natin, ano ba kuno Ate Penya na ito na kahintang hito na panahon. May ada ba daot? Waray naman low pressure area. Adi siniling natin DUST Pag-asa. Hala daw ito, bangin may danahirakanan alas 8 adton pa heavy rainfall warning. Ang latest, kanina alas 5 na aga, di rin man kita tupod, hala daw. Asya lagi hapno, kanan alas 5 na aga. Pero amo lagi hapon, easterlies, ito na nagpapauran pirang parte, ito na Southern Luzon o Visayas. Amihan naman nahibibilin nga parte hito na Luzon. Hikita naman din hiupod kita Eastern Samar, nabugos nga Bicol Region, Western Visayas. Ito na Quezon, Oriental Mindoro. Eastern Samar, ang nga tanan nga Samar provinces, Northern, Eastern, Western, pati na ito na Biliran nga Leyte, Romblon, Negros Occidental. Amuin na makaka-eksperyensya kita na madampug nga kalangitan, may na mga pagpatsara nga pag-uran. Durot lagi hap ito na shear line, paghirot kita. Paghirot ito na mga motorista. Mauran-uran lagi ha, pero yan na at least nag-effort Mr. Sun nga makashine talaga, pero madampug dito naman kalangitan didi. Jen Golmatiko, maupay nga morning. Sinirang Mr. Sun alas 6:21 na Unina naman matutunod haring araw alas 5:59. Karagsid nga na kumbaga agap nga magiging maserum kita Ala daw kun kita unim Mr. Moon. Pagsikat kuno ng buwan 2:03 a.m. Ala ko na kita unim Mr. Moon unina. Sige. Amin yan, waray man na pa heavy rainfall warning. Diri kita upod ito na Eastern Samar. Samtang Leyte, Biliran, Samar, ngan pera nga parte ito Cebu. Amo ito na giniisa, yellow warning. Pero bisan pa man, nasaring adto na Pag-asa,
makaka-eksperyensya gihapon kita iton Eastern Samar hina mauran-uran nga panahon na yan ang adlawhan na Huwebes. Pati na iton Southern Leyte. Pero kakilo pala, sige daw Engineer Alcuin, ipakita natin dida aton SITREP number 3. Initial pala. Kasi rin kunat nga magfa-final na Pero kay sige pa ito na uran-uran diniha aton. At itiray usita, maupay nga morning. Nasa ring ato na pa SITREP. PDRRMC kakilipining adlaw. Alas 5 kilip igiyan na gawas. 130 nga mga kabaranggayan. Adto na naapektuhan na mga uuran. Nakalabay nga adlaw. Tikang painihan Lunes. Nga da kakilip. Masulig panuoran ato na kakilip. 5 p.m. February 11. So igingawas ini nga SITREP number 3 adto Eastern Samar DRRMO pinaagi ka na Engineer Thomas Campomanes. Kabugusan nga 19,000 kun ato nakikitaan dida 19,152 nga pamilya or equivalent in 62,864 individuals adton apektado na apektuhan na magkalain-lain tikang ini magkalain-lain nga mga bungto ngan sugad man dinhi ato na syudad Borongan. Pinakadam nga affected nga individuals nahitala ini dida naman habungtuhan Dolores naabuti na sobra 25,000. Sinundan ini na Borongan City sobra 10,000, an Hernani naman sobra 9,000. So lakip gihapon hadto na mga apektado nga residente dida naman habungtuhan kinapundan. May dakita hini na kita nga post ni Mayor Leo Jasper Candido han kinapundan. Sugad man dida gihapon habungtuhan Arteche, Oras, Maslug, Salcedo, Canavid, San Julian, Maydolo, Ngantaf. Ngan may dadamahini igin evacuate. Naabutin sobra 2,000 nga mga pamilya, 2,506 nga mga pamilya or equivalent in 8,526 individual at doon igin-evacuate darahan na babaha. May dahining mga pictures dito naman habungtuhan na Maslug. Pero maupay nga notisya kay nga tanan hini nasa ring adto na PDRRMO nakabalik na ira kadatag sa nga mga panimalay. An iba hini kakilip pala adton iba na balik. Waray naman na report nga danyo sa mga kabablayan, agriculture, mga kahiyupan nga infra. 186 nga kabaranggayan adto na naka-eksperyensya na mga pagbaha. Padayon lagi hapon ito na monitoring nasa ring Engineer Campomanes adto ira buhatan samtang naghihinaot naman nga mag-upay na unta ito na panahon. Dinhi ato na probinsya ito na Eastern Samar. Okay naman yan na ito na panahon yan nga mga oras. Salit may da na mga magkalain-lain nga mga programa mga aktibidad nga igin papatuman na dinhi aton na dapit. Unahan talaan ay ading pahibaro hiton Barangay Tabok kay para makahabol hira kay nga dala ini hiton kaalas 12 yan nga udto. So, nagtikang ini kaninahan alas 8 aga, matitima, mahuhuman. Nadala alas 2 yan nga udto. Iton Barangay Tabok na inapiliin hira para naman pag dumaraan special satellite registration. So, dida ini mismo hiton ira Barangay Hall or dida hiton Barangay Covered Court. So, diri lang ni mga taga-barangay Tabok adton diri pa mga rehistrado para inihiton ti arabot nga November 2 nga barangay nga SK elections
hino ito na mga pwede hini kumadaha barangay Tabok. Signunta nala diri la mga taga dinhi Tabok ha, bugos nga Borongan or bisan pa nga ni diin kay iton iraya na lugar is kaapi hiton RAP, Register Anywhere program. So bisan ka man diin taga diin, pwede ka kung karuyag nimo magparehistro pananglitan para hiton para hituon kanan SK 15 years old paigbaw o signunta magiging 15 years old hito November 2. Pwede ka mo hini magpa-register. Mga bag-o nga mga botante, pwede liwat adto na magta-transfer hinrehistro. Tikang kamo hiton ibang bungto, tikang kamo hiton na ibang barangay. Pwede na kamo kumadiha barangay Tabok covered court. Mga magpapa-correct, magpapa-update hiton record, pwede. Pagpa-reactivate haton na record, and deactivated na, waray na didalistahan hiton COMELEC nga botante kay tulo na kay suison nga mga eleksyon, waray kamo pakakabutos, pwede na kamo hini magpa-reactivate. Register Anywhere program ini kon RAP, bisan kamo taga diin, pwede kamo mag-apply di naman barangay Tabok kay may dadi special satellite registration. So nga dalay ni hito nakaalas 12 hito na udto ang nakakabati iya na ada hiton iratag sa nga panimalay in pakada kamo barangay Tabok. Pagdarala kamo ini yung ID, mga identification card pagpamatuod hiton iyo identity. So yan alay ni ato na utruhon February 12 Thursday. So nagtikang kanina alas 8 aga, mahuhuman alas 12 hiton na udto. Barangay 24 minutos na ang nakalabay alas 9. Nga di naman kita hanato naging tambungan nga aktibidad kakilip adto na Animal Bite Treatment Center launching. Di naman ito na main center barangay Sungko. So diri na kamo rarayo pa, may nakita di na mga pictures nga na sugad man na video clip adto na formal nga launching Animal Bite Treatment Center na Borongan City Health Office. Kakulupiton nga adlaw yada hito na mga pictures, pinangunahan adto na ribbon cutting ni Acting City Mayor Eman Chusongko. Yada gihapon Konsi Ana Katrina Anakta Sadak. Ito na ato na City Councilor ngan hiya ini ito na chairman hiton Committee on Health. Dr. Apita. Ito na aton Dr. Patricia Bernadette Apita, ito na aton Acting City Health Officer, ngan sugad man Dr. Katrina Carmel Rapada Velasco, iton Rural Health Physician, ngan amin hiya iton ABTC Physician, hiya iton ma-inject dida, iton pananglitan may nagkumada nga natagkib hinayam or uding. Presente gihapon damay nito naton mga officials aton na mga nataw di dahito na City Health Office, Ma'am Agnes Balano, sa inhiyang registered nurse or ABTC nurse nga nahiya iton rabies focal person dinhi aton na syudad. May dadida video clip Engineer Alquin nagpapakita hiton sulod na hiton Animal Bite Treatment Center. Nasa rin hiya Ma'am Balano, kinahanglan anay nga nakapag buhat na kamo nakapag-inject na kamo at least tuluba or duha antes aprobaran yada hi Ma'am Agnes Balano. Ala daw kuhaan natin ito na iya naman audio Engineer Alquin. May dahiton nag-explain ito na hiya dida. Oo. Ang schedule, actually nag-start kami ngayon ng June 0, mabalik ka right Thursday. After 3 days. Mabalik naman ka right after 7th day.
So, aling ako kami mga kulit Tuesday. Guys, kaya Tuesday. 037 man kita. Mapapabalik ko lang karami day for day kung mga immunocompromised at mga pasyente lang at mga tulog na mga sakit. Mama for shock sa kahira. Okay, thank you, ma'am. Okay. Amagtuhi ma'am Balano, ma'am Agnes Balano, ang pag-scheduling. After 3 days. Mabalik naman direct after 7th day. So, aling ako kami mga kulit Tuesday. Guys, kaya Tuesday. 037 man kita. Okay. Mapapabalik ko lang karami day for day kung mga immunocompromised. Kasumpay ni Engineer Alcuin na di na naman hadton haliputay nga program kakulub. Siyempre nagpanguna hadton ceremonial ribbon cutting. Pinangunahan ni Acting City Mayor Eman Chusongko. Hayan naman mensahe nagpahayag ACM Chusongko nga padayon ito na suporta ito na local government unit ha mga programa panlawas ito na syudad labi na ha kampanya kontra rabies kay pulong niya nati kadamo ito na kaso ito na dog bites. Pagkaya na iagintagan doon para laan na inihiton mga boronganon. Mangin may magpasinga nga mga taga-diri Borongan. So niyan nala pag okay na ito na supply, limitado pa manggod ito na supply, so para la inihito na kana na mga taga-Borongan. Adi ato na pamatian ang haliputay nga pahayag ni ACM Eman Chusongko. Adlaw iyong tanan. So we are very happy to announce na ato na Animal Bite Center in Borongan is finally naka-open na after 2 years. In the making. So, tayo na. So, mga focus na kita yan at animal bites rabies. Kaya maramang tayo na natin ka na mo cases dog bites. So, siya natin pag-ipukusan anay. Mali ma-open it atin animal bites is Tuesday and Thursday. So, makater kita mga buranganon for now. Pero eventually, mag-open kita mga outside it Borongan na. Kay the whole province or kung naman nanginginahanglan. Pero for now, kay limitado pala natin supply, siguro nga nang laan na yan natin. Pero siguro, hopefully by next month, maka-open na kita. Kaya very dako ini nga milestone natin na syudad kay unang-una makaka-decongest kita hit the SPH kay Siring Panera, numero 1 ko nung era din ito na napa-inject is makaburunganan. So, makakabulig na kita natin ni SPH mali-congest. So, na makakabulig kita natin syudad. Which is sa natin goal na makahatag kita yung maupay na servisyo atin mga mulupyo, atin mga burunganan, and eventually atin bukos na ang province. So, congratulations sa atin na CHO, muna ni Dr. Pita, atin na chairman and atin na Committee on Health, kaya mga ganyan na naghimo ang atin ordinance na atin gintatamdan niya na, gintutumban niya, maka-operate atin na animal bites. So, we are very happy, no? Ani kami naman dili ha LGU, ikang atin mayor, vice mayor, atin mga konsihal, hindi hahain ang pagbulig na makahatag kita mo upay na serbisyo. Labi na ito mga opisina, makinikita na nagpapatigayon, naghahatag ng extra effort na makahatag mo upay na serbisyo. So kami pagkikita na mga nagtatrabaho talaga yung ating mga department, diretso na mo kami, mabog at kumagay pagbubulig. So, set atin, kinahanglan, burubulig din lang talaga, burubulig. Pero sana, mag-iba na ating cases talaga. Si ating hit goal talaga, mag-iba na ating animal bite cases din syudad Borongan. Atin na may naging papaniguruhan, nag-restore na kami atin City Vet. Malibot na kung hera, sige na tira namang pinadakot. Delikado manggad. Labi na yun ang magsa-summer. Kaya di ba pag summer, atin mga kaayaman, medyo mapasyo it lawas, masya kung kanahataas na spike in cases pag summer. So, anticipate tayo tira yan ang maibanan talaga cases atin bite din niya Borongan. Congratulations sa atin. Alright, so Acting City Mayor Eman Chusongko. Samtang naghatag-hapin na message of support, City Councilor Ana Katrina Anakta Sadag. So yagin pahayag at niya padayon nga pagbulig ang mga inisyatibo panlawas para hito na kaupayan ng mga Boronganon. Adi City Councilor Anakta Sadak. Yan kami na
Borongan City Health Office. Nag-open kami kan amon Animal Bite Treatment Clinic. This is a big milestone para hitong Borongan kay as we all know, we have a rising number of animal bite, especially itong dog bite. So very timely nga nag-open ini nga amon Animal Bite Treatment Clinic. Actually, maiha na ini kaya nga amon ginpaplanuhan, damo lang ang mga naging problems, and I'm very happy and excited nga finally na-open na inya na to serve our people of Borongan. So, thank you! City Councilor Ana Katrina Anacta Sadak. Samtang gintapos naman ang programa, pinaagihan na closing message ni Dr. Rapada Velasco. So nagpahinumdum naman niya ha publiko nga magpabakuna kontra rabies kung matakubhin ayam or udingman para malikayan ang komplikasyon nga mapanalipdan adto na kinabuhi. So iya didagin laygay adton proseso kung paunan o makaka-avail hindi naman nga programa. Take note mga Boronganon laan ay ang kinahanglan mapakadtuan ay kamo ito na pinakauna mapakadto kamo kung diin harani kamo hiton RHU pananglitan taga didto kamo dapit ha may Santa Fe. So kadtulaan ay kamo ha Santa Fe, may dadaman RHU may Pangdan, dini naman ha main center, Lalawigan, San Jose ia-assess kamo hiton doktor. Ngan hihimuan kamo hin referral nga kumadto na hiton main center. Kung ma-assess na kamo, mapakada na kamo ha main center ha Sungko. Kay didala ha Sungko iton pag-inject ha. Ano naman mga kinahanglan dadun, voters ID kumo Boronganon, or certificate, kung waray niyo ID, PhilHealth ID, live birth certificate, haniyo dependent or haniyo bata, ngan certificate of indigency. Otro nga iyagin sabi nga kada Martes ngan Huwebes an operasyon. Titikangan ini hiton Martes, February 17. Adi aton na pamatian hiya Dr. Katrina Carmel Rapada Velasco. May kasi ko Boronganon, ako si Dr. Katrina Carmel Rapada Velasco. Sa ako nga doktor, pinila City Health Office, naka-assign na may Pangdan RHU. Yan na, in behalf of City Health Office, ikinalilipay na mo na ang ating animal control center, kurman lang ilang para mga pakialam regarding kung ano ang mga requirement, proseso, kung hinan makaka-avail, asyanyanan ako nilalagay. Una, ano po itong proseso? Number 1, makatulanan dito sa ato na respective ng mga health center. May data nga RHU Santa Fe, RHU Pangdan, may data din ni main center, then Lalawigan, and San Jose. Itong doktor, ika-assess ka mo dito, then kung eligible ka mo, kailangan vaksinan, maghili mo ang referral na ni main health center. And then, ano ang mga requirements na kaulangan? Una, Boronganon. Kareksig nun, diri na din hina o kuya Borongan, pero din ikagod, kumbaga, ang imo, may kareksigan ng Boronganon, o kuya Boronganon, may da voters ID or certificate. Then, mga requirement para ng PhilHealth, kailangan ang ID or PhilHealth ID. Then, kung mga dependent, ay kailangan yung live birth. And then, kailangan liwatan indigency. So, pwede lang ito mag-andam para mag-haksay ng aton pag-avail sa aton servisyo. Then, atong schedule, ang atong animal bite treatment center, darang halimbaran natin vaccine, madala niya schedule. Pagkita niya, open Tuesday and Thursdays. Ma-start po kita next week, that is February 17. Tapos, so, iniliya nga servisyo, in-libre. And then, maray babayaran. And naaga, may Alright, so ang Dr. Katrina Carmel,
Rapada Velasco. Libre, waray babayaran. Maupay. Ay, syempre, may dagadama hiton di diha Eastern Samar Provincial Hospital, pero kay saring pa man ni ACM Chusongko, damo naman, gidadamuin naman HSPH ngan it nakakadamo pa daman mga boronganon. Salit maupay nala nga nag-open na, ginabrihan na formal adton Animal Bite Treatment Center dinhi naman Borongan City Health Office. So diditon ira main center Barangay Songko. Aton lautrohon kinahanglan mapakadtulaan ay kamo mapa-assess kun diin adton pinakahirani nga RHU. Ang mga taga dinhi hiton sawang area sakop kita iton hit main center. So karagsid yun diretso na lakita nga da naman Barangay Songko. Pero ayaw ka mo kalimot pagdarahad ton voter certificate or di kaya ID ngan iba pa nga pangilalaan nga talaga boronganon. Na mga salamat nga da naman kan iton aton city acting city health officer. Uy, bago ngayon ito naton acting city health officer, Dr. Patricia Bernadette Apita. Thank you da mga salamat. Nakadagi hapon Dr. Kelly Kainday. Oo, nakahabol Dr. Kelly Kainday kakilap. Kanan city health office gihapon dinhira. Didinhira na himumutang hamay CDRRMO. Ngan iba pa nga mga officials sa mga doctor hiton nurses hiton City Health Office. Da mga salamat, sige. Diri naman nga nag-aaro nga matugkeb kita hitayam or uding, pero nasa ring ACM dida pa daman pag-abot hiton March, di ba kun mapaso na dida pa damain atakar iton pagiging magtukub hit mga kahayupan. Pagiging magtukub. Salita nagbububugi Eastern Samar Provincial Hospital. Although may liwat iba nga mga Animal Bite Treatment Center, di dahiton iba nga mga hospital, mga district hospital, pero iba naman kasi naghihingo lang man bakuna kontra rabies. So napakadihira hito na dako talaga nga hospital. Pero ato lagi nuotro kanan na mga boronganon ini naman nga Animal Bite Treatment Center adi din naman hiton main center Barangay Songko syudad hiton na Borongan. May dapakita ka barangay 21 minutos na nakalabay alas 21 minutos na la og sa mag-alas 10. Aton anaw at aton ngahaw utrohon pasabot hiton Borongan City Comelec Office nagkakamay-ada yan na panrehistro special satellite registration gindudumara hiton Comelec Borongan City di naman Barangay Tabok Covered Court. Ayaw na iniyo palampasa nga higayon nga magparehistro kay diri na niyo kinahanglan kumadipa City Hall. Pwede na iton serbisyo didahiton special satellite registration Barangay Tabok. So nagtikang ini kanina alas 8 aga, mahuhuman alas 12 hiton na udto didiha Barangay Tabok Barangay Hall. Terahino adto na pwede mag-apply. Ang mga naedad 15 anyos paigbaw o magiging 15 anyos hito November 2. Mga bag-o nga butante, mga new registrants adton magpapatransfer adton ira rehistro. Tikang iba-iba nga bungto or iba nga barangay at magpapakorrect or mag-update adton record, magpapa-reactivate han record. Register Anywhere program inihiya. Atipen, pwede it mga taga may bukog, magpa-inject nga waray bayad. Didi po Eastern Samar Provincial Hospital. Kay iniya na nga Animal Bite Treatment Center, didihiton kanan Borongan, kanan mga boronganin laanay. Kay limitado iton bakuna.
So pasingad aliwat kamo, pakiana kamo hiton iyo naman na RHU no, dida may dolong kung may daghihapon hiradida o kung di man ang dina kamo ha Eastern Samar Provincial Hospital. So ato nagpapakian na hi MJW Aplacador. O pay nga kalup taga may bukog manggo ini may bukog nagpapakian na hiya. Pwede kuno itaga may bukog magpa-inject nga waray bayad kay waray ko kwarta. Balitaw aton kaya i-guest hi Sir Sherwin Aquino hiton PhilHealth. Alright, so ato naging message ato na taga PhilHealth kung ito patakaran, regulasyon para ma-cover ito PhilHealth ito animal bites. Tres minutos na kabarangay nakalabay alas 10. Alright, so nga din naman kitahan na mga pictures, although nahibalita kanina tana good morning Eastern Visayas. May pagisumpay naman ini, congratulations sa daka na board member Cristila Yadaw na 2nd District na Lone District na Eastern Samar. Kay hiya ini adton nagdaog na iliher kay nagburutos ini adton ang mga legislators at doon mga kababayan. Nailiher hi board member Cristilia daw na Eastern Samar nga maging regional chairperson ada Engineer Alcuin. Ipakita natin na mga pictures para inihiton kanan kabugusan ini nga Region 8. So nagkamay ada hirahin Regional Assembly adon 4L Lady Local Legislators League. Karegsid ngon nga tanan la ini mga kababayan kay Lady Local Legislators League or 4L para hiton the whole Eastern Visayas. Nagkamayada hirahin Asembleya February 9 to 11 dito naman Hamandawi City, Cebu. Salit congratulations ngan mas naging madigon pa ini para naman hadton na organisasyon kay kay an Eastern Samar labot laka na board member Cristilia daw napili gihapon hira como miyembrohan na board of directors hira board member Yvette Bandoy Gaylon 2nd District damain na Eastern Samar. Congratulations ngan San Julian SB member Bernadette Asiyo. Congratulations maida ngayon kita tutulo an presidente na board na iliher nga regional chairperson iton chairperson. Congratulations board member Cristilia daw adton mga board of directors naman kaapi hi board member Yvette Bandoy Gaylon ngan Sangguniang Bayan member Bernadette Asiyo. Nga tanan ini aton mga lady legislators tikang magkalain-lain nga mga probinsyahan Region 8 amoy nag-eleksyon nagkatitirok para naman pumili aton irabag-o na nga mga opisyales. Ang last ngayon kanan last nga year aton ira presidente hadto hi Vice Governor Maricar Sison Gutisan. Salit dida naman hadton ira Asembleya an baton hadton pamumuno igin turnover ni Vice Governor nga da naman kan board member ya daw.
para formal nga board member ya daw na iton magpapadalagan han liderato nga pangunguna pinangungunahan iton mga kababayinan dinhi ato na Eastern Visayas. Ato na baruan pero ag pinaagihan FB post an mensahe pasalamat ni board member ya daw ang pagpatapod nga ginhatag nga iya anya mga igasi magbabalaod salit nagsaad hiya nga padayon igpapatuman adton mahugot nga kolaborasyon inclusive gender responsive nga mga programa para hiton local nga national nga pagdumara or regional pagdumara habugos nga rehiyon. Again, congratulations adakan board member Crystal Yadaw como regional chairperson hiton Lady Local Legislators League of the Philippines Eastern Visayas chapter. So hapagkalipot 4L Lady Local Legislators League. May danala kita 13 minutos nala ug sa magalas sa Jess. Thank you Ate Tere ha. Jen Gulmatiko, kumusta lagay ng panahon? Sheerline lagi ha pa Jen. Ito na papauran-uran din ha aton bugos nga Visayas nga ni. Dirila Eastern Samar. Bugos nga Visayas. Buwas ngayon nato na buwas next week. Mag-anniversary na ito na February 14 ito na PhilHealth. Salit maaro kitahin update by next week na Sir Sherwin Aquino iton information officer iton PhilHealth. May pakiana ta damay nga pagtaga animal bites ano ba iton sakop hini kay madakita hini na babaruan nga parang nabayad pa ba ay da pa binabaydan diri nga tanan di ba iton injection hiton mga upat depende hiton diin dapit katekub nga parte depende kun gaano kalala kumbaga ato na tekubhan na hayop kontra rabies nga bakuna nga ginahatag para masaydan kita hiton tune in kita next week aton interviewon Sir Sherwin Aquino ngan pera pa nga mga programa. So very timely kay katatapos lahiton iton ira naman anniversary. Bueno kabarangay nga di na kita mga notisya, mga balita, impormasyon na nahikay hanaton intern from Eastern Samar National Comprehensive High School Kuya Josh Romero para maka bati kita hadto niya mga nahimo naman nga mga balita. Unahin natin anay adto na balita lokal. LTFRB 8 nagpatawhi na 30 dias nga suspensyon kontra inihan na nahidabi nga sarakyan na summer road crash makangirir hatini nga panhitabo nga nakaawat na kinabuhin 4 katawo. Adi adto na detalye ihahatag haaton ni Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Nagpagawas na hinopisyal nga pamahayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 8 mahitungod han nahitabo nga disgrasya ha kalsada ha Barangay Balod, Sitio Sugpuron, Basay, Samar hadton ika-10 han Pebrero. Kasumpay hini pinatuman ni Regional Director Hualberto ang kumpiskasyon ng 30-day preventive suspension order hangatanan nga units nga ada ha ilarom han prangkisa han nahidabi nga sarakyan.
Ini nga pitad inagod masiguro ang talwas nga operasyon ngan agod matagan hinwada ang investigasyon han ahensya. Kasumpay hinigin mamanduan gihap ang operator nga ipailarom ang nga tanan nira nga drivers ha compulsory drug testing ngan mandatory nga pagtambong ha road safety seminar. Kinahanglan gihapon igpresentar ang nga tanan nga sarakyan parahan inspeksyon agud mapiho ang ira roadworthiness o ang pagiging kwalipikado han kondisyon han sarakyan para ha serbisyo publiko. Haluyo hinigin kumpirmar han LTFRB nga nakikipagsumpayan na ang operator para han paghatag hin bulig medical ngan pinansyal ha mga nahibang ngan ha pamilya han mga namatay. Ginsiguro liwat ni Miss Cecil Catoy tikang ha PAMI nga prioridad nira ang madali nga pagproseso han passenger insurance claims para hangatanan nga biktima. Ini nga mga pitad in subay ha direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. hagiya nira DOTR Secretary Attorney Giovanni Lopez ngan LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II parahan mas talwas nga transportasyon habugos nga rehiyon. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalo sa Belizar para ha Sumat Este Hanon Josh Romero nagbabalita. 8 minutos pa ka barangay ug sa magalas sa Jess. Sagka naman kita ha mga notisya kauluhan. DFA kon Department of Foreign Affairs igin panawagan OFWs nga likyan ang trabaho ha Foreign Armed Forces. Ang detalye aton ibaliki Josh. Radyo Pilipinas Report. Nagpanawagan ang Department of Foreign Affairs sa aton mga kababayan nga overseas Filipino workers nga nagtatrabaho ibangan nasod nga likyan ang mga job offer nga may kalabutan ha Foreign Armed Forces. Sumala ha opisyal nga pahayag han ahensya yana nga semana. Ginsiringhan ahensya nga delikado ini nga klasehin trabaho ngan posible magdarahin kadelikaduhan han ira kinabuhi ngan umatubang hirahin legal nga problema han nasod nga ira kakadtuan. Igindugang han DFA nga kinahanglan kumadtula ang aton mga overseas Filipino workers ha lehitimo nga job offers nga han Department of Migrant Workers ngan Overseas Workers Welfare Administration base masiguro ang legal nga trabaho ngan eksakto nga suhol tikang ha ira mga employers. Ang pahimangno iginpagawas base panalipdan ang aton mga kababayan tikang ha peligro ngan bisan ano nga problema nga posible nira maeksperiensyahan ha pagtrabaho hagawas han nasod. Parahan Sumat Este Hanon Josh Romero nagbabalita. Notisya ng naman ha langyaw nga labnasan. 9 katao patay hamas sa shooting ha British Columbia. 18 anyos nga babae kinkilala nga suspect. Ang detalye adi aton ibaliki Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Iginpahayag han kapulisan ha British Columbia, Canada nga nakilala na ang suspect ha grabe nga mass shooting nga nahitabo ha Tumbler Ridge Secondary School ngan usa nga panimalay ha amihanan sinirangan nga bahin han probinsya kundi siyam ang namatay ngan damo ang nasamaran. Ang suspect amo ang usa nga 18 anyos nga babaye nga residente han lugar nga hintabuan may da self-inflicted injury ngan ginabtan nga patay ha lugar han insidente. Samtang padayon ang investigasyon han kapulisan ha motibo han krimen. Unumhan mga biktima lakip ang pipira nga estudyante ngan usa nga magtuturotdo ang nabilngan nga patay ha eskwelahan. Samtang duha pa nga lawas nga ginkilala nga mga paryente han suspect ang nabilngan ha usa nga balay ha baryo nga may populasyon nga 2,400 la katawo. Nagpahayag hi Prime Minister Mark Carney nga ang nasod nakikiduyog ha EU. Samtang iginpasabot nga talagsa la mahitabo ang sugad nga mass shooting ha Canada tungod han mas hugot nga balaod ha armas kumpara ha United States of America. Para ha Sumat Este Hanon Josh Romero nagbabalita.
May napakita 4 minutos pa og sa magalas sa Jess. Nga di naman kitan binabantayan nga balita natin tikang ka na Josh. Showbiz balita. Will Ashley palaban sa bashers. Uy, height ko lang ba ang nakikita niyo? Bakit kaya ha? Lang ba? Bakit ba? Sige daw Josh, ighatag ini na detalye. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Hindi pinilampas ng kapuso actor at PBB Celebrity Collab Edition second big placer na si Will Ashley ang sunod-sunod na patutsada ng ilang netizens tungkol sa kanyang height. Sa gitna ng isang gaming livestream, diretsahan niyang sinagot ang mga komentong paulit-ulit umanong ginagawang content ng ang kanyang tangkad. Para kay Will, sapat na ang 5 taon na panunukso at panahon na para tapusin ang issue. Sa naturang livestream, may mga netizens na muling nagkomento tungkol sa kanyang 5'7" height. Hindi na ito pinalampas ng aktor. Ayon kay Will, tila ginagawa na raw pangkabuhayan ng ilan ang pambabash sa kanya. Anya niya, 5 taon na raw na iyon ang paulit-ulit na ibinabato sa kanya at tila wala ng ibang maipintas. Giit niya wala naman siyang magagawa kung iyon ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Para sa kanya, hindi sukatan ng pagkatao o kakayahan ang tangkad. Sa halip na magpatalo sa negatibong komento, ipinunto ni Will ang kanyang mga talento. Ipinagmalaki niyang bukod sa pag-arte, kaya rin niyang kumanta, sumayaw, mag-model at maging gamer. Dito niya inihalin tulad ang kanyang 1=5. Kung ang height niya ay isang aspeto lamang, mas marami naman siyang maipagmamalaking kakayahan. Para kay Will, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang talento at sipag kaysa sa pisikal na katangian na hindi namang kayang baguhin. Sa kabila ng patuloy na pamumuna na nanatiling matatag si Will Ashley, pinapakita niyang sa industriya kung saan madalas sentro ang itsura at sukat, mas nangingibabaw pa rin ang determinasyon, talento at tiwala sa sarili. At sa huli, ang tunay na sukatan ng isang artista ay hindi nasusukat sa pulgada, kundi sa kalidad ng kanyang kakayahan. Ang pisikal na anyo ay maaaring makita ng mata, ngunit ang talento at karakter ay nararamdaman at napapatunayan sa gawa. Sa mundong mabilis manghusga, piling palaguin ang inyong kakayahan kaysa pansinin ang pangungutya. Height may be measured in inches, but greatness is measured in impact and confidence. Stand tall in your gifts, own your story, and let your talents speak louder than the noise. Small or tall, what matters most is you rise after the fall. Real talk, real score. Break it down once more. This is Josh Romero. O diba? Puri ka dyan, hindi nasusukat sa pulgada. Sa pa yung termino, Josh, hindi nasusukat sa pulgada. Oo. So, added hit mo impact. Ano ba im nahibulig? An im batasan, an im relationship. Kaupay, no? Kataas na mga niya, 5'7". Oh, hey, ikaw, pero team height. 5'6" siguro. Taas na gitit 5'7", baa. So, gadhaton nga mga Pinoy, di ba? Ano pa't iragin tuturoy, di ba? Kaupay. Pero gupay an impresentation talaga. Thank you, Josh. Thank you. Yes. Bueno, kabarangay, adi na kita inabot na hatak na ato na panamilit, ato na taramdan sumat estehanon, nagpapasalamat kami, haniyo pakiisa aton. Thank you nga dahadton aton mga ka-livestream Josh, MJW Aplacador na pabulig pa naman kay wara ko niya kwarta hit pagpa-inject. Sana naman waray naman bayad, di ba? Iton tinukob, iton anti-rabies nga bakuna. Sige, nga da ka mo ito niyo RHU or di kaya nga din naman Eastern Samar Provincial Hospital. Ate Tere Usita, thank you. Jen Golmatico, Ate Merns, nga iba pa, damo nga salamat. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, syempre ato nagkabakyang, naging nakausa natin nga na, Josh Romero. Josh?
Muli ako si Josh Romero, ang inyong sumbayanang handog para sa mga balitang umaatigabog. Yan. At siya ngayon na iniuba kakulog. Sige. Buwas ha. Okay po. Kinahanglan kuan pa. May force. Pero May yan, force nag-upay talaga. Okay na Sige yan. po. Oo, thank you. Thank you, Josh Thank you Romero po, ma'am. from Comprehensive. Thank Yes you. po. Thank you. po. Hangaran naman, hanato nagkabakyang din Master Control Engineer Alquin Baldonido, transmitter Chief Tech Joey, at ipen pumida ini, utro kami nangingimbitar para buwas kay Friday na, Josh. Yay! Yes, Friday na. Di nila aton taramdan. Sumat estihanon. Maupay nga aga, God bless po ha aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo